Hindi kumakain ang mga anghel. Ang mga espiritual na nilalang ay hindi nangangailangan ng pagkain. Ito ang lohika na dumadaloy sa halos lahat ng tradisyong panrelihiyon. Ngunit sa Genesis 18, may isang bagay na hindi maipaliwanag ang nangyari. 3 makalangit na bisita ang naupo sa lilim ng isang puno, tumanggap ng sariwang tinapay, karne ng guya, at namuong gatas mula sa mga kamay ni Abrao, at kinain ang lahat. Nanguya sila. Lumunok. Nakibahagi sa isang tunay na pagkain. Bakit kailangang gawin ito ng mga nilalang mula sa espiritual na mundo? At higit na mahalaga, ano ang isinisiwalat ng eksenang ito tungkol sa kalikasan ng pagtatagpo sa pagitan ng banal at ng tao? Bago magpatuloy sa video, nais mo bang palakasin ang iyong buhay panalangin at makatulong pa sa paglago ng aming channel? Naghanda ako ng materyales na may higit sa 50 espesyal na panalangin upang gabayan ka. I-click ang link sa description at tulungan ang aming proyekto na ipakalat ang salita ni Kristo. Samantalahin din ang pagkakataon na iwanan ang iyong like, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang mga abiso upang hindi makaligtaan ang anumang mensahe. At isulat sa mga komento kung saan ka nanonood, nais kong malaman kung mula sa aling lugar nakakarating sa iyo ang salitang ito. Upang maunawaan ang bigat ng salaysay na ito, kailangan mo munang makita sa isip ang tagpuan. Tayo ay nasa humigit kumulang 3,800 taon na ang nakalilipas, sa mga kapatagan ng Manre, isang rehiyong semi-arid sa timog ng Hebron, sa kung ano ngayon ang teritoryo ng Palestina. Ang klima sa lugar na ito ay malupit. Sa panahon ng tag-init, ang mga temperatura ay madaling lumalampas sa 40 degree sa katanghalian. Pinarurusahan ng araw ang lupa nang may tindi na nagpipilit sa sinumang matino na maghanap ng lilim at maghintay sa mas banayad na oras ng hapon upang ipagpatuloy ang mga gawain. Si Abrao ay 79 na taong gulang. Si Sara, ang kanyang asawa, ay 89. Magkasama, pasan nila ang mga dekada ng isang pangako na tila lalong nagiging imposible, magkakaroon sila ng isang anak na magiging simula ng isang bansa na kasingdami ng mga bituin sa langit. Ngunit lumipas ang panahon. Tumatanda ang mga katawan. At ang ipinangakong tagapagmana ay nanatiling mga salita lamang. Sa partikular na hapong iyon, si Abrao ay nakaupo sa pasukan ng kanyang tolda. Ang detalyeng ito ay hindi nagkataon lamang. Sa sinaunang mundo ng malapit na silangan, ang pasukan ng tolda ay nagsisilbing isang lugar ng pagmamasid. Ang patriarka ay nananatili roon upang bantayan ang kanyang mga kawan, pangasiwaan ang mga alipin at, higit sa lahat, kilalanin ang mga manlalakbay sa abot tanaw. Ang pagpapatuloy sa bisita ay isa sa mga pinakasagradong bertud ng kulturang Semita. Ang pagtanggap sa isang pagod na estranghero, pag-aalok ng tubig, pagkain at pahinga ay hindi lamang kagandahang asal sa lipunan. Ito ay isang espiritual na obligasyon. Ang pagtanggi ng masisilungan sa isang manlalakbay ay katumbas ng isang malubhang insulto laban sa mga kodigo ng karangalan ng panahong iyon. At pagkatapos ay nangyari ito. Itinaas ni Abrao ang kanyang mga mata at nakita ang 3 lalaki na nakatayo sa harap niya. Ang orihinal na tekstong Hebreo ay gumagamit ng salitang anashim na nangangahulugang simpleng mga lalaki. Walang paglalarawan ng mga pakpak, ni ng supernatural na kislap, ni ng anumang katangian na magpapaiba sa kanila sa mga karaniwang manlalakbay. Sila ay naroon lamang. 3 figura ng lalaki, tila tao, na nakatayo sa maikling distansya mula sa tolda. Ngunit may isang bagay sa reaksyon ni Abrao na nagpapahiwatig na may napansin siyang higit pa sa nakikita. Sinasabi ng teksto na tumakbo siya upang salubungin sila. Isang lalaking 79 na taong gulang, sa nakapapasong init ng tanghali, na tumatakbo. Pagkatapos ay nagpatira pa siya na ang mukha ay nasa lupa. Hindi ito ang karaniwang pagbati para sa mga hindi kilalang manlalakbay. Ito ang paggalang na nakalaan para sa mga hari, saserdote o mga banal na presensya. Isaalang-alang ang pagmamadali ng mga salita ni Abrao sa sandaling ito. Nagmakaawa siya na huwag silang magpatuloy ng hindi muna nagpapahinga. Nag-alok siya ng tubig upang hugasan ang mga paa, lilim sa ilalim ng puno at kaunting tinapay upang maibalik ang lakas. Ngunit ang talagang inihanda niya ay higit pa sa kaunting tinapay. Maraming tao ang nagbabasa tungkol sa mga anghel na bumisita kay Abrao at namamangha sa katotohanang kumain at uminom sila tulad ng mga karaniwang tao. Ngunit halos hindi kailanman humihinto upang pagnilayan kung ano talaga ang isinisiwalat ng pagbisitang iyon tungkol sa presensya ng Diyos, espiritual na pagkilala at mga pangako na tila imposible.
Ang Biblia ay puno ng mga sandaling tulad nito, kung saan ang supernatural ay humahawak sa natural sa isang malalim at nagpapabagong paraan. At ang pag-unawa sa mga pagtatagpong ito ay tumutulong sa atin na makita ang pananampalataya ng may higit na kapanahunan. Kung nais mong palalimin pa ang iyong paglalakad at unawain ang pinakamaimpluwensyang mga salita ni Kristo, inihanda ko ang digital na aklat na Danzis 7 Huling Salita ni Jesus le Yumanig e Jerusalem. Dito, mauunawaan mo ang konteksto ng bawat pahayag at kung paano ilalapat ang mga turo na ito sa iyong buhay. Sa deskripsyon ay iniwan ko ang aklat para sa mga nais magpatuloy sa paglalakbay na ito ngayon. Pumasok si Abrao sa tolda at nakiusap kay Sara na mabilis na maghanda ng 3 sukat ng pinong harina. Ang 3 sukat ay katumbas ng humigit kumulang 22 litro ng harina. Magbubunga ito ng sapat na tinapay upang pakainin ang isang buong pamilya sa loob ng ilang araw. Hindi ito isang maliit na bahagi. Ito ay isang piging. Habang ginagawa ni Sara ang masa, tumakbo si Abrao sa kawan at personal na pumili ng isang batang guya na mataba. Ang pagpiling ito ay mayroon ding bigat. Ang isang bata at busog na guya ay isa sa mga pinakamahalagang pag-aari ng isang pastol. Kinakatawan nito ang pamumuhunan, hinaharap na kayamanan, potensyal na pagpaparami ng kawan. Ang pagsasakripisyo ng gayong hayop para sa mga estranghero ay isang kilos ng matinding pagkabukas palad. Ang guya ay ibinigay sa isang alipin na mabilis itong inihanda. Hindi idinadetalye ng teksto ang eksaktong oras, ngunit ang proseso ng pagkatay, paglilinis at pagluluto ng isang buong guya ay aabutin ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras, kahit may tulong. Sa buong panahong ito, ang 3 bisita ay naghintay sa lilim ng puno ng roble, habang ang pagkain ay inihahanda ng may masusing pag-ingat. Nang handa na ang lahat, personal na dinala ni Abrao ang mga pagkain. Sariwang na muong gatas. Gatas. Ang malambot na karne ng guya. At ang tinapay na bagong luto ni Sara. Hindi siya naupong kasama nila. Nanatili siyang nakatayo sa tabi, nagsisilbi habang sila ay kumakain. Ang posturang ito ay nagpapatibay sa paggalang. Ginampanan ni Abrao ang papel ng isang alipin sa harap ng mga bisita na nagpapakita ng pinakamataas na karangalan. At dito tayo dumating sa puntong nagpapaisip sa mga teologo sa loob ng libu-libong taon. Sila ay kumain. Ang tekstong Hebreo ay gumagamit ng pandiwang vayochelu at sila ay kumain. Hindi ito metapora. Hindi ito simbolikong wika. Malinaw na isinasaad ng salaysay na ang 3 bisita ay kumonsumo ng pagkaing inihanda ni Abrao. Nanguya nila ang tinapay. Ininom ang gatas. Kinain ang karne. Nakibahagi sila sa isang pisikal, korporal at makataong gawain. Paano ito naging posible kung ang isa man lang sa kanila ay ang Diyos mismo? Ang sagot ay hindi simple, at ang iba't ibang tradisyon ay nag-aalok ng sari-saring interpretasyon. Sa klasikong pagbabasang Judyo, lalo na sa mga komentaryong rabiniko ng Talmud at Midrash, ang 3 bisita ay kinikilala bilang mga anghel na ipinadala na may mga tiyak na misyon. Ang una ay dumating upang ianunsyo ang kapanganakan ni Isake. Ang ikalawa ay upang ipaalam ang tungkol sa nalalapit na paghatol sa Sodoma at Gomora. Ang ikatlo ay upang isagawa ang pagsagip kay Lot at sa kanyang pamilya bago ang pagkawasak. Ang paghahati ng mga tungkulin na ito ay mas malinaw na lumilitaw habang umuunlad ang salaysay. Sa ika-19 na kabanata, 2 anghel lamang ang dumating sa Sodoma, habang ang ikatlo ay nanatiling nakikipag-usap kay Abrao. Ang ikatlong ito ay tahasang kinilala sa teksto bilang ang Panginoon, gamit ang sagradong tetragramaton na lilid. Ipinahihiwatig nito na ang banal na presensya ay naroon sa direktang paraan, hindi lamang kinakatawan ng mga mensahero. Ngunit pagkatapos ay lumilitaw ang isa pang problema. Kung ang isa sa 3 ay ang Diyos mismo, at ang Diyos ay Espiritu, paano siya makakakain ng pisikal na pagkain? Ang ilang tradisyon ay sumasagot na ang mga anghel ay hindi talaga kumain, kundi nagkunwari lamang na kumakain bilang paggalang na nagpapawala sa pagkain sa ilang supernatural na paraan. Ang interpretasyong ito ay sinusubukang panatilihin ang kalikasang walang katawan ng mga makalangit na nilalang. Gayunpaman, pinahihina nito ang lakas ng orihinal na teksto na hindi nagbibigay ng anumang indikasyon ng pagpapanggap. Ang iba pang mga interpretasyon, lalo na sa sinaunang tradisyong Kristiyano, ay nakita sa eksenang ito ang isang teofanya, isang pansamantalang pisikal na paghahayag ng Diyos sa anyong tao. Sa pagbabasang ito,
tunay na kinuha ng banal ang mga katangiang pangkatawan sa isang limitadong panahon, kabilang ang kakayahang kumain ng pagkain. Hindi nito babawasan ang kanyang banal na kalikasan, kundi magpapakita ng kanyang kakayahang ganap na pumasok sa karanasan ng tao kapag kinakailangan. Mayroon pang ikatlong pananaw na masimboliko. Ang gawa ng pagkain ng magkasama sa sinaunang mundo ay hindi lamang nutrisyon. Ito ay tipan. Ito ay pangako. Ito ay pagtatatag ng ugnayan. Sa pagtanggap sa pagkain ni Abrao, ang mga bisita ay nagtitibay ng isang relasyon. Pinararangalan nila ang punong abala. Inihahanda nila ang emosyonal at espiritual na lupain para sa paghahayag na susunod. At anong paghahayag? Sa panahon ng pagkain o pagkatapos lamang, ang isa sa mga bisita ay nagtanong na magpapabago sa lahat, nasaan si Sarah, ang iyong asawa? Sumagot si Abrao na siya ay nasa tolda. Pagkatapos ay dumating ang anunsyo, tiyak na babalik ako sa iyo sa panahong ito sa susunod na taon, at si Sarah, na iyong asawa, ay magkakaroon ng isang anak na lalaki. Isipin ang epekto ng mga salitang ito. Si Sarah ay 89 na taong gulang. Lumipas na ang menopause sa loob ng mga dekada. Sa biolohikal na paraan, ang pagbubuntis ay imposible. Ang sarili niyang katawan ay winakasan na ang siklo ng pagpaparami maraming taon na ang nakalilipas. At ngayon ang isang estranghero na nakaupo sa lilim ng isang puno, kumakain ng tinapay na siya mismo ang naghanda, ay nagpapatunay ng may ganap na katiyakan na sa loob ng 12 buwan ay may hawak siyang sanggol sa kanyang mga bisig. Narinig ni Sarah mula sa loob ng tolda. At tumawa siya. Hindi ito tawa ng kagalakan. Ito ay tawa ng mapait na kawalan ng paniniwala. Ang tawa ng isa na sumuko na. Ang tawa ng isa na nakarinig na ng parehong pangako ng maraming beses kaya nawalan na ito ng anumang kapangyarihang magbigay ng pag-asa. Itinala pa ng teksto ang kanyang iniisip, pagkatapos na ako ay tumanda na, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan, gayong ang aking Panginoon ay matanda na rin. Ang sagot ng bisita ay direkta at matalim, bakit tumawa si Sarah? Mayroon bang anumang bagay na masyadong mahirap para sa Panginoon? Ang tanong na ito ay tumatawid sa mga siglo. Hindi lamang ito para kay Sarah. Ito ay para sa bawat mambabasa sa hinaharap na magdududa sa mga banal na pangako. Ito ay para sa iyo. Mayroon bang anumang imposible para sa Diyos? Mayroon bang limitasyon sa kung ano ang maaari niyang gawin? Si Sarah na natakot ay itinanggi na siya ay tumawa. Ngunit ang bisita ay nagpumilit, hindi kundi ikaw ay tumawa. Alam niya. Nakakakita siya sa mga dingding ng tolda. Kilala niya ang mga kaisipan na hindi pa niya binibigkas. Ang detalyeng ito ay nagpapatunay na hindi ito isang karaniwang manlalakbay. Ito ay isang tao na may supernatural na pangunawa. Matapos ang pagkain at ang anunsyo, ang mga bisita ay tumayo at tumingin sa direksyon ng Sodoma. Ang lungsod ay humigit kumulang 40 kilometro ang layo, makikita sa abot tanaw ng lambak. Sinamahan sila ni Abrao sa bahagi ng daan, gaya ng kaugalian ng isang mabuting punong abala. At pagkatapos ay may nangyaring pambihira. Nagpasya ang Panginoon na ihayag kay Abrao ang kanyang balak gawin. Hindi niya itatago ang kanyang mga plano sa lalaking pinili niya upang maging ama ng isang dakilang bansa. Ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora ay itinakda na. Ang daing laban sa mga lungsod na ito ay umabot na sa langit. Ang kanilang mga kasalanan ay masyadong malubha upang baliwalain. 2 sa mga bisita ang nagpatuloy patungo sa Sodoma. Ngunit ang isa ay nanatili. At malinaw na kinikilala ng teksto ang isang ito ay ang Panginoon. Yahweh. Ang Diyos ni Abrao. Doon, nakatayo, sa anyong tao, nakikipag-usap gaya ng pakikipag-usap ng isang kaibigan sa isa pa. Ang sumunod ay isa sa mga pinakamapangahas na dialogo sa buong Biblia. Lumapit si Abrao at nagtanong, ipapahamak mo ba ang matuwid kasama ng masama? Hindi niya tinanggap ng pasibo ang anunsyo ng paghatol. Nakipagtalo siya. Nakipag-ayos. Namagitan. Kung mayroong 50 matuwid sa lungsod, ipapahamak mo pa rin ba ito? Malayo sa iyo ang gumawa ng gayong bagay, ang patayin ang matuwid kasama ng masama, na tinatrato ang matuwid gaya ng masama. Malayo sa iyo. Hindi ba gagawa ng katarungan ang hukom ng buong lupa? Pansinin ang tapang ng tanong na ito. Kinuwestiyon ni Abrao ang katarungan ng Diyos. Naglalagay siya ng moral na pamantayan sa harap ng mailalang at nagtatanong kung tutuparin niya ito. Hindi ito kayabangan.
Ito ay pagiging malapit. Ito ang uri ng pag-uusap na nangyayari lamang sa pagitan ng mga taong may tunay na relasyon. Ang sagot ay dumating agad, kung makakita ako sa Sodoma ng 50 matuwid, patatawarin ko ang buong lungsod alang-alang sa kanila. Ngunit hindi huminto si Abrao. Nagpatuloy siya sa pakikipag-ayos, laging may pagpapakumbaba, ngunit may kahanga-hangang pagpupumilit. Narito, nangahas akong magsalita sa Panginoon, ako na alabok at abo lamang. Kung kulang ng 5 sa 50 matuwid, ipapahamak mo ba dahil sa 5 ang buong lungsod? 45, 40, 30, 20, 10. 6 na beses binawasan ni Abrao ang bilang. 6 na beses sumang-ayon ang Panginoon na iligtas ang lungsod kung ang dami ng mga matuwid na iyon ay matatagpuan. Ang pakikipag-ayos ay huminto sa 10. Hindi humingi si Abrao ng mas mababa. Marahil dahil ang 10 ang pinakamababang bilang upang bumuo ng isang kongregasyon sa huling tradisyong Judyo. Marahil dahil ipinalagay niya na kahit 10 matuwid na tao ay iral sa isang buong lungsod. Marahil dahil naramdaman niya na nasubok na niya ang mga hangganan ng banal na pagtitiis. Ngunit walang 10 matuwid sa Sodoma. Nang dumating ang 2 anghel sa lungsod ng gabing iyon, nakatagpo sila ng isang realidad na mas malala pa kaysa sa ipinapahiwatig ng daing. Si na pamangkin ni Abrao, ay nakaupo sa pintuan ng lungsod nang makita sila. Tulad ng kanyang tiyuhin, nakilala niya ang isang espesyal na bagay sa mga bisita at nagpumilit na manatili sila sa kanyang bahay sa halip na magpalipas ng gabi sa liwasan. Tinanggap ng mga anghel. Naghanda si ng pagkain para sa kanila, kabilang ang mga tinapay na walang lebadura. Muli, ang mga makalangit na nilalang ay nakikibahagi sa pagkain ng tao. Ang huwaran ay nauulit. Ngunit bago sila makatulog, ang bahay ay pinaligiran. Ang mga lalaki mula sa buong lungsod, bata at matanda, mula sa lahat ng dako, ay dumating upang hilingin kay Dan na ilabas ang mga bisita upang magawan sila ng kahalayan. Tahasan ang teksto. Ang buong populasyon ng kalalakihan sa lungsod ay lumahok. Walang eksepsyon. Walang 10 matuwid. Hinila ng mga anghel si papasok at hinampas ang karamihan ng katarulangan. Gayunpaman, ang mga lalaki ay nagpatuloy sa pagtatangkang hanapin ang pinto, na ang apa sa dilim, hindi kayang sumuko sa kanilang masamang hangarin. Kinabukasan ng umaga, literal na kinaladkad ng mga anghel si ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak na babae palabas ng lungsod. Ang utos ay malinaw, tumakas kayo patungo sa mga bundok, huwag lilingon sa likuran, huwag hihinto sa anumang dako sa kapatagan. Ang pagkawasak ay dumarating na. Pagkatapos ay nagpaulan ang Panginoon ng asupre at apoy sa Sodoma at Gomora. Inilalarawan ng tekstong Hebreo ang isang ulan ng pagkawasak na nagmumula sa langit. Ang buong kapatagan ay natupok. Ang mga lungsod ay naglaho. Ang mga halaman ay nalipol. Ang lupa ay naging baog. Ang mga modernong arkeologo at heologo ay nagmungkahi ng iba't ibang teorya upang ipaliwanag ang pagkawasak na ito. Ang ilan ay nagmumungkahi ng isang kaganapang sismiko na sinamahan ng pagsabog ng mga gas sa ilalim ng lupa. Ang rehiyon ng dagat na patay ay hindi matatag sa heolohiya, na matatagpuan sa itaas ng bitak ng Rift Valley. Ang mga deposito ng bitumen at asupre ay natural na umiiral sa lugar. Ang kombinasyon ng lindol, pagpapakawala ng mga gas na madaling mag-apoy at pagsiklab ay maaaring makagawa ng uri ng pagkawasak na inilarawan sa teksto. Ang iba pang mga mananaliksik ay nagmungkahi ng epekto ng bulalakaw o piraso ng asteroid. Noong 2021, isang pag-aaral na inilathala sa magazine na Scientific Reports ang nagsuri ng mga ebidensya sa Tel El Hammam, isang arkeolohikal na lugar sa Jordan na kinikilala ng ilan bilang ang sinaunang Sodoma. Ang mga mananaliksik ay nakakita ng mga palatandaan ng biglaang pagkawasak, dahil sa matinding init humigit kumulang 3,600 taon na ang nakalilipas, natunaw na seramika, mga laryong naging parang bubog, mga estrukturang biglang gumuho. Ang pattern ay magiging pareho sa isang pagsabog sa hangin ng isang kosmiko na bagay, katulad ng kaganapan sa Tunguska sa Siberia noong 1908. Anuman ang natural na mekanismong nasangkot, binibigyang diin ng teksto ng Biblia ang moral na dahilan. Ang pagkawasak ay hindi isang aksidenteng heolohikal. Ito ay isang banal na paghatol laban sa isang lipunan na ganap ng nabulok ang mga halaga. Ang asawa ni De ay lumingon sa likuran. Sa kabila ng malinaw na utos, sa kabila ng malinaw na babala,
iniharap niya ang kanyang mukha upang makita ang lungsod na winawasak. Marahil dahil sa pangungulila. Marahil dahil sa kuryosidad. Marahil dahil sa pagkapit sa kung ano ang nawawala sa kanya. At siya ay naging isang haliging asin. Ang imaheng ito ay nanatiling nakaukit sa kolektibong memorya. Hanggang ngayon, ang mga pormasyon ng asin sa rehiyon ng dagat na patay ay tanyag na iniugnay sa kwentong ito. Ang isa sa mga ito, na kilala bilang haligi ng asawa ni Eli, ay umaakit ng mga turista na naghahanap na iugnay ang tanawin sa salaysay ng Biblia. Nang magising si Abrao kinaumagahan at tumingin mula sa itaas patungo sa kapatagan kung nasaan ang mga lungsod, nakita lamang niya ang usok na pumapaitaas mula sa lupa. Gaya ng usok ng isang horno. Ang mga lungsod ay naglaho na. Ang paghatol ay ganap na. Ngunit sa loob ng pagkawasak na ito ay mayroon ding awa. Si Ki ay naligtas. Ang kanyang mga anak na babae ay naligtas. Hindi dahil sa sariling merito, kundi dahil kay Abrao. Tahasan ang teksto, nangyari na, nang wasakin ng Diyos ang mga lungsod sa kapatagan, na alaala ng Diyos si Abrao at pinalabas si Pa mula sa gitna ng pagkawasak. Ang pamamagitan ng patriarka ay hindi nagligtas sa Sodoma, ngunit nagligtas sa kanyang pamangkin. And kumusta naman ang pangakong ginawa sa panahon ng pagkain? Eksaktong 1 taon pagkatapos, nanganak si Sara ng isang lalaki. Sa edad na 70, matapos ang buong buhay ng pagkabaog, hawak niya sa kanyang mga bisig ang ipinangakong sanggol. Ang pangalang pinili ay Isake na nangangahulugang tawa. Ang parehong tawa ng kawalan ng paniniwala na ibinigay niya sa tolda ay naging pangalan ng himalang naganap. Ang imposible ay nangyari. Ang babaeng tumawa sa pangako ay tumatawa na ngayon sa kadalakan. Binigyan ako ng Diyos ng dahilan upang tumawa, pahayag niya. Lahat ng makakaalam ay tatawang kasama ko. Ang balintuna ay natubos. Ang pagdududa ay naging pagdiriwang. Ngunit bakit ang buong kwentong ito ay nagsimula sa isang pagkain? Bakit pinipilit ng teksto na idetalye ang mga sangkap, ang paghahanda, ang pagsisilbi, ang gawa ng pagkain? Bakit kailangang makibahagi ang mga makalangit na bisita sa isang bagay na napakapangkaraniwan gaya ng isang pagkain bago maghatid ng mga mensaheng napakapambihira? Marahil dahil ang banal ay hindi kailanman nahiwalay sa pang-araw-araw sa pananaw ng mga Hebreo. Ang Diyos ay hindi lamang nananahan sa mga templo at mga espesyal na sandali. Lumilitaw siya sa pasukan ng tolda, sa init ng tanghali, tumatanggap ng tinapay mula sa mga kamay ng isang matandang lalaki, at nauupo upang kumain bago baguhin ang tadhana ng mga pamilya at bansa. Ang pagkain ay nagtatatag ng pakikisama. Lumilikha ng ugnayan. Nagpapakita ng pagtitiwala sa isa't isa. Sa sinaunang silangan, ang pakikibahagi ng pagkain sa isang tao ay pagpapatibay ng isang pahiwatig na tipan ng proteksyon at paggalang. Sa pagkain ng inialok ni Abrao, sinasabi ng mga bisita, tinatanggap namin ang iyong pagpapatuloy sa amin, kinikilala namin ang iyong karangalan, nagtatatag kami ng relasyon sa iyo. At sa loob ng relasyong ito nagkakaroon ng bigat ang pangako. Hindi nagpadala ang Diyos ng pangitain sa gabi. Hindi nagsalita sa pamamagitan ng mga mahiwagang panaginip. Hindi kumulog mula sa langit na may nakakatakot na boses. Dumating siya sa anyong tao, naupo sa lilim, tumanggap ng pagkain at nakipag-usap gaya ng pakikipag-usap ng isang kaibigan. Ang paghahayag ay isinilang mula sa pagiging malapit. Ang huwarang ito ay paulit-ulit na lumilitaw sa mga kasulatan. Nang itatag ng Diyos ang tipan sa Israel sa Sinai, si Moises, si Aro at ang 70 matatanda ay umakyat sa bundok, nakita ang Diyos, at kumain at uminom sa kanyang presensya. Ang tipan ay pinagtibay sa pamamagitan ng isang pagkain. Ang Paskwa, ang sentrong pagdiriwang ng Judaismo, ay pangunahing isang ritual na pagkain. Ang inihaw na tupa, ang mga mapapait na gulay, ang tinapay na walang lebadura. Ang lahat ay umiikot sa pagsasalo-salo habang inaalala ang paglaya. At nang naisin ni Jesus na mag-iwan ng isang alaala ng kanyang gawaing pantubos sa bisperas ng pagpapako sa krus, ano ang ginawa niya? Naghanda siya ng isang pagkain. Ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang tinapay na pinaghati-hati. Ang alak na isinilbi. Ang tipan na muling pinagtibay sa paligid ng isang hapag. Ang eksena sa tolda ni Abrao ay hindi lamang isang nakahiwalay na kaganapan. Ito ang pagtatatag ng isang huwaran na tumatawid sa buong kasaysayan ng pagtubos. Ang banal ay pumapasok sa mundo sa pamamagitan ng karaniwan.
Ang banal ay naghahayag ng sarili sa pang-araw-araw. At ang hapagkainan ay nagiging dambana ng pagtatagpo. Pagkalipas ng mga siglo, sa isang maalikabok na daan malapit sa Emas, dalawang alagad ang naglalakad ng may pighati matapos ang pagpapako kay Jesus sa krus. Isang estranghero ang sumama sa kanila at nag-usap sila ng maraming oras. Ipinaliwanag niya ang mga kasulatan, ipinakita kung paano ang lahat ay tumuturo sa Mesyas, ngunit hindi nila siya nakilala. Ang kanilang mga mata ay napigilan. Lamang nang makarating sila sa nayon at naupo upang kumain, nang ang tinapay ay pinaghati-hati at binasbasan, doon nila nakilala kung sino ang naroon. Ang muling nabuhay na Kristo. At pagkatapos ay naglaho siya. Ang huwaran ay pareho. Ang banal ay dumating ng nakabalakayo. Naglalakad ng kasama. Nauupo sa hapag. At sa gawa lamang ng pagsasalo sa pagkain inihahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Si Abrao ay naghain ng tinapay at karne sa mga hindi kilalang bisita at natuklasan na pinapatuloy niya ang Diyos mismo. Ang mga alagad ay nag-alok ng lugar sa hapag sa isang estranghero at natagpuan ang buhay na tagapagligtas. Marahil ang aral ay tumatawid sa mga milenyo, ang banal ay bihirang dumating na may paunang anunsyo. Lumilitaw ito sa anyo ng isang pagod na manlalakbay, ng isang hindi inaasahang kahilingan, ng isang gambala sa gawain. Minsan ay suot ang maalikabok na damit ng isang naglalakad. Minsan ay humihingi ng isang basong tubig. Minsan ay simpleng sumusulpot sa abot-tanaw sa isang mainit na hapon kapag wala kang inaasahang sinuman. Ang sulat sa mga Hebreo ay tila direktang umaalingaw sa kwentong ito nang ituro nito. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan, sapagkat sa paggawa nito, ang ilan ay nakapagpatuloy ng mga anghel nang hindi nila nalalaman. Ang pagtukoy kay Abrao ay malinaw. At ang aplikasyon ay direkta. Hindi mo alam kung sino ang nasa likod ng taong iyon na nangangailangan ng pagkalinga. Maaaring isa lamang itong manlalakbay. Maaaring higit pa rito. Ang tatlong bisita mula sa Manre ay dumating na may mga balitang tila imposible. Isang anak para sa isang baog na babae na 70 taong gulang. Paghatol para sa mga buong lungsod. Kaligtasan para sa isang matuwid na tao at sa kanyang pamilya. At ang lahat ay ipinaalam sa paligid ng isang hapag, sa pagitan ng tinapay, karne at gatas, habang ang araw ay lumulubog sa abot-tanaw. Ang tanong na nananatili ay hindi kung bumibisita pa ba ang Diyos. Ang tanong ay kung makikilala mo ba ang pagbisita. Upang matulungan kaming magpatuloy sa paggawa ng mga dokumentaryo at mga kwento sa Biblia, isaalang-alang ang pagbili ng aming e-book na may higit sa 50 panalangin. Ito ay isang paraan upang pagpalain ang proyektong ito at, kasabay nito, magkaroon ng isang espiritual na gabay para sa iyong paglalakbay. Ang link upang makuha ang sayo ay nasa description. Hanggang sa susunod na video.